So, ngayon po, ngayong buwan ng Hunyo, meron po tayong pag-aaralan and it is a series for the whole month of June. At ang series na to is about maturity. Kung paano tayo mag-mature, no? So, pero sisimulan ko sa yung pagkatawag or the call to follow Christ. Ibig sabihin, kung paano tayo tinawag ni Jesus. Ano ba yung pagkatawag sa atin? Meron ba siyang dahilan? Meron ba siyang rason? Meron ba siyang purpose? Ano ba ang meron sa pagkatawag niya? Ang ibig bang sabihin ay pupunta lang tayo sa church or sinasabi natin tungkol sa mga naririnig natin, we follow Him. Ganun lang ba yon? Pero ngayong umaga, sisilipin natin at ang banal na spirito ang siyang magbubukas sa ating mga mata at ating mga tenga upang sa gayon maintindihan natin kung ano ang purpose ng Diyos sa ating pagkatawag. Okay, so ang purpose po natin is maturity and stability. Anong ibig sabihin ng maturity at anong ibig sabihin ng stability? Ang maturity is ganito. Kapag yung baby, pag nagutom, anong ginagawa niya? Iiyak. Kapag yung baby umiyak, alam natin, pwedeng nagutom, pwedeng basa or something. Tama? Pero kapag siya malaki na, at kapag ka nagutom, imbes na sabihin niyang nagugutom siya, iiyak lang siya, uwa, ganon. Anong mangyari? Diba? Ibig sabihin nun, hindi siya nag-mature. Ibig sabihin, yung stages niya na dapat nagkaroon ng pagbabago, hindi siya nagbago. Ibig sabihin nun, hindi siya nag-mature. For example, sa pagiging buhay Kristiyano din, kapag nung una mong nakilala si Jesus, hindi ka pa marunong manalangin, pag umiyak ka, yung iniiyakan mo, di ba nangyayari? Tapos dumating ka na sa punto na kahit umiyak ka na, walang nangyayari. Napansin niyo ba yon? Kung hindi nyo napansin yon, ibig sabihin, hindi nyo naranasan kung paano kayo binitbit ng Diyos nung nakilala nyo siya. Ibig sabihin nun, nung bata pa kayo sa pananampalataya, napakadaling pagka umiyak ka sa Lord, sinasagot niya kaagad. Pero dumadating sa pagkakataon na hindi na lang kung paano ka umiyak nung pagkakilala mo sa Kanya, hindi na nagiging ganon. Ibig sabihin, dinadala ka niya sa panahon or pagkakataon na magiging stable ka, na alam mo na kung ano ang iyong tinatayuan, alam mo na kung paano mo sabihin, halimbawa nagugutom ka, at alam mo na kung paano magluto, iiyak ka pa ba sa nanay mo or pupunta ka na sa kusina para magluto? Diba? So, yun yung purpose natin, malaman natin paano ba yung ginawa ni Jesus. Ano ba yung talaga yung gusto niyang maturity? Ano yung stability? Ganon. So next, yun yung pinaka-purpose. Ang series title natin is A Life of Lifelong Discipleship. Ano yung discipleship? May dalawang klase ng disciple sa Bible. Yung disciple na nakakilala kay Kristo and then hindi na siya nagpatuloy. At meron naman yung disciple na nagpatuloy at nagpapatuloy. Yung ang tawag sa kanya is disciple indeed. Yun yung gagawin natin, yun yung series natin ngayong June. Next po. Ang emphasis natin ay ito, yung mga spiritual discipline, character formation, and obedient living. Ipasadahan lang po natin to, hindi po ito yung topic ko ha, ano lang to, overview lang. Overview. And ito yung mga key scriptures natin. So paki-take down na lang po yung mga key scriptures. Kasi yung mga key scriptures natin, sinasabi dyan na dapat dumating na tayo sa panahon na pwede na tayong magturo. Kapag yung baby nagturo, anong pwede niyang ituro? Umiyak. Tama? Pag yung toddler nagturo, ano pwede niyang ituro? Pag yung bata nagturo, pwede niyang turuan yung kapwa niya bata.
Di ba? Pwede niyang turuan yung kapwa niya bata, pero kailangan mong i-supervise kung anong tinuturo niya. Kasi minsan ang tinuturo ng bata, paano umakyat ng bayabas. Kasi yun din yung naranasan niya, paano umakyat ng bayabas. De syempre yung mga kapwa niya bata, kukunin niya, tuturuan din niya paano umakyat ng bayabas. So, pero dito, kaya sinasabi ng Biblia na nagbigay ang Diyos ng mga teachers, ng mga pastors, ng mga evangelists, ng mga prophets, ng mga apostles, upang sa gayon, ang bawat mananampalataya maging mature. Ang maturity is hindi dahil matagal ka na sa church, hindi po yun. Ang maturity ng Biblia is kapag meron kang kinaharap, or meron kang sinasabi, hindi ka na nagkakamali sa iyong mga salita. Yun yung maturity. Next po. So dito na tayo magsisimula. The call to follow Christ. Ito yung topic natin ngayong umaga. Kung babasahin natin sa Matthew 4:18, ang sabi niya dyan, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Saglit lang po ha. Etong verse 18, ininara-narrate nung author ng libro. Hindi si Jesus ang nagsasalita dyan. Ang nagsasalita, yung nagsulat nung libro ni Matthew. Na kapag titignan nyo, bakit niya kaya isusulat na si Jesus nandoon sa may dalampasigan naglalakad at meron siyang nakita na dalawang magkapatid. At alam niya na yung dalawang magkapatid na yon, meron silang craft. Ang craft nila ay manghuli ng isda. Ibig sabihin, etong mga taong ito, sinubukan din nilang pumunta sa enterprise world dahil nung mga kapanahunan nila, kapag ikaw bright, ibig sabihin, medyo may pera ka, may kapit ka, may kakayanan ka, mag-apply ka para mag-aral sa mga matataas na pamantasan upang maging pariseyo, maging eskriba, or maging saduseyo. Ibig sabihin nun, kapag naging pariseyo ka, pwede kang maging leader sa iyong lugar. Pwedeng ikaw yung maging mayor or maging yung leader nila. Pero hindi lahat pwedeng maging pariseyo. Kapag ikaw hindi naging pariseyo, or hindi ka po pwedeng maging eskriba, ano naman ginagawa ng eskriba? Yung mga eskriba, sila yung kapag ka may mga meeting sa mga matataas na pamantasan, sila yung tagasulat. Sila yung nagsasabi na ganito yung nangyari noon, ganito yung mga binigkas nung ganitong mga meeting. At hindi lahat po pwedeng maging eskriba. Yung Saduceo naman, sila naman yung iba pang mga leader nung kapanahunan na yon. At kapag hindi ka napasali sa tatlong pangkat na iyon, po pwedeng ang kalalagyan mo ay mga pangkat na mababa sa tingin ng lipunan. So, balikan natin ito mamaya. Kaya kapag ikaw naging ang craft mo ay isang karpintero, ang craft mo isang fisherman, nung araw na yon ang tingin sa'yo, outcast of society. Ito base sa mga historical facts nung kapanahunan nila na ito. Kasi kung ikaw malakas na tao nung araw, kukunin ka para maging sundalo. Kasi nung mga panahon na to is under na sila ng Roman rule. So ang mga Romans noon, nangunguha sila ng mga malalakas na lalaki para maging kasama doon sa kanilang hukbo. Pero pati sa pagiging hukbo, hindi sila napasali. Ibig sabihin, sila na yung walang kakayanang mga tao. Okay? In verse 19,
In verse 19, dito na nagsabi si Jesus, ang sabi niya, follow me. Kanino niya sinabi? Doon sa mga nakita niya sa dalampasigan. And sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. So, next slide. Yung unang binanggit ni Jesus dyan, ang sabi niya, follow me. Nung sinabi niya, follow me, binibigyan niya ng pagkakataon yung sinabihan niya upang magkaroon ng response. Ibig sabihin, parang tayo, hindi kaagad-agad na hindi sila kinuha ni Jesus na tinawakan. Hindi, ang sabi niya, follow me. Ang tawag doon sa sinabi niya na follow me is hindi yung maglalakad siya tapos susunod ka lang, hindi. Ang follow me means apprenticeship. Kung sa panahon natin ngayon, ang tawag noon ay on the job training. Pero usually yung on the job training, malayo siya sa apprenticeship. Ano yung ibig sabihin ng apprenticeship? Ang apprenticeship, kung ano yung ginagawa ng master, kung paano siya nabubuhay, paano siya nagsasalita, halimbawa, merong problema. Ikaw na sumusunod sa kanya, papansinin mo paano niya sinolve yun. Para pag ikaw din, makita mo yung ganung problema, kung paano niya sinolve, ganun mo din isosolve. Nakita mo siya paano nalanalangin, ikaw din na sumusunod sa kanya, ganun ka din manalangin. Yun ang pagiging apprentice. Ibig sabihin, kapag nakita ka, tapos sumusunod ka halimbawa kay Jesus, no? Pag sumusunod ka sa Kanya, pag nakita ka ng mga tao, ang expectation sa'yo, kung anong ginagawa ng master mo, kaya mo ding gawin. Kaya kung yung master mo nung araw ay magaling manahi, ang expectation sa'yo, magiging magaling ka ding manahi. Kasi, ang ipapagawa sa'yo nung nagtuturo sa'yo, kung ano yung ginagawa niya. So, yun ang ibig sabihin ng apprenticeship. Hindi niya sinasabing, sumunod ka sa akin, no. Sinasabi niya, ikaw maging katulad ko. Naintindihan pa natin? Okay. So, ano yung mga katotohanan sa tawag ng apprenticeship? Doon sa pagkatawag niya ng apprenticeship. Una is ganito, you are not the brightest, you are not the smartest, but He prefer to choose you. Ibig sabihin, ba't ko sinasabi kanina na yung mga tao doon sa dalampasigan na nakita niya ay mga outcast ng lipunan. Ibig sabihin, hindi yun mga bright. Kasi kung mga bright sila, mga pariseyo yun. Mga teachers of the law yun. Hindi sila mga bright, hindi sila mga smart. Kasi kung smart sila, mga businessman yun, mga entrepreneur yun. Pero nakita mo sila, mga fishers. Ibig sabihin, hindi natin po pwedeng sabihin na, may magaling ako sa school, pipiliin ako ng Lord. Hindi. Ang pagkapili ng Diyos, because He prefer to choose you. Hindi dahil meron ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil guwapo ka, maganda ka, no. Hindi dahil bright ka, smart ka, no. He prefer to choose you. Prerogative niya yun. Ibig sabihin, nung naglakad siya doon, ang mga nakita niya, sa tingin nyo, dadalawa lang ba yung tao doon sa dalampasigan? Hindi. Sa dalampasigan, doon mo makikita yung mga businessman para bumili ng mga isda. Sa dalampasigan, doon mo makikita yung iba't ibang klase ng mga tao. Pero may nakita siya, kung yung dalawang yun, sila yung nagkakast ng net. Ibig sabihin, sila yung mga talagang fishers. Pangalawa, hindi tayo ang naghanap kay Jesus. No, hindi natin siya hinanap. Siya yung naghanap.
Kaya hindi natin masasabi na, Lord, hinanap kita. No, hinanap niya tayo. Siya yung unang nagtawag, hindi tayo ang naunang nagtawag. At hindi ka tinawag dahil isa kang relihiyoso, kundi tinawag ka dahil ikaw ay ikaw. That alone, ibig sabihin, yan pa lamang ay isa ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi isipin mo, hindi mo tinawag yung sarili mo para pumunta sa Kanya. Tinawag Kanya. Pangalawa, you did not find God. God finds you. Ibig sabihin, hindi mo siya hinagilap at hindi mo hinanap ang Diyos. Hinanap Kanya. Ito yung tinatawag na the grace of preselection. Ibig sabihin, in the studio of life, meron ka ng destiny. Pero, kung saan-saan ka nagpunta, kaya hinahanap ka ng shepherd. Yung dalawa na si Peter and si Andrew, nahanap sila sa dalampasigan. Tayo, saan tayo nahanap ng Diyos? Ibig sabihin, yung dalawang yon, nahanap sila as the outcast of society. Ibig sabihin, hindi mga smart people sa tingin ng kanilang komunidad, pero nahanap sila ng Diyos. Hindi rin tayo nag-apply. Ibig sabihin, kung tayo, meron tayong kakayanan, no? Halimbawa, isa kang bright na student, naghahanap ka ng magandang pamantasan. Tapos, dahil may talino ka, gusto mo ngayon doon mag-apply. Sa Universidad ni Jesus, hindi tayo yung nag-a-apply. Siya yung nagtatawag. Yun yung difference. Ibig sabihin, hindi mo sasabihin na, kaya ko na yan gawin. Hindi. Siya ang magsasabi kung kaya mo yan or hindi. Eto, kapag naintindihan natin ito, wala tayong karapatan magmalaki o magmayabang kahit sa sino. Kasi alam natin na hindi tayo ang nag-apply, hindi tayo yung gumawa ng paraan para matanggap sa Universidad ni Jesus. Hindi tayo ang gumawa ng paraan upang sa gayon matawag tayong mag-aaral ni Jesus or disipulo ni Jesus. Kundi ayon sa kanyang purpose at ayon sa kanyang nais. Pangatlo, nakatotohanan. There is something in you that is fit for His purpose. Ibig sabihin, nung tinawag ka niya, meron kang opisina na paglalagyan sa kanyang gawain. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Tingnan natin si Pedro sa pansamantala. Nung tinawag niya si Pedro, sino si Pedro? Si Pedro, siya yung net caster. Ibig sabihin, siya yung tagahagis. Ano ang equivalent niya nung tinawag siya ni Jesus? Nung nagpasimula ang church in the book of Acts, sino yung unang nagsalita? Si Pedro. Bakit? Siya yung tagahagis ng lambat. So, ibig sabihin, yung kapasidad ni Pedro noon, akala niya siya lang yung tagahagis ng lambat. Pero sa tingin ng Diyos, siya yung tatayo upang sa gayon maraming tao ang pupunta kay Jesus. Ano naman si Andrew?
katulong ni Pedro sa paghahagis ng lambat. Si Pedro yung nauuna, si Andrew yung tumutulong para ihagis din yung ibang parte ng lambat. Kaya kung mapapansin ninyo sa unang sultada ng church, si Pedro yung nauuna, pero yung ibang disipulo, sila yung nag-aakay doon sa mga pumapasok para maturuan sa loob ng iglesia. So alam nila na base doon sa kanilang kakayanan, ayon doon sa kanilang personalidad, meron silang ginagawa. Halimbawa si John. Si John, hindi siya yung tagahagis, maalala nyo? Hindi siya yung nauuna para magturo sa labas, hindi. Pumupunta si John, halimbawa, na-establish na yung church, doon lang pupunta si John. Ano yung trabaho niya? Para palakasin yung mga nandoon sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, kapag tinawag ka ng Diyos, meron siyang nakita sa'yo, na yung nakita niya sa'yo, meron na yan sa'yo. At yun yung gusto niyang gamitin. Ibig sabihin, yung focus niya, yung focus mo, gusto lang niyang i-refocus upang sa gayon, magagamit mo yung skill na yon para kay Jesus. Kaya huwag niyong sabihin, hindi ako pwedeng gamitin kasi hindi ako marunong magsalita. Pagsasalita lang ba? Kung papansin niyo yung 12 na disciples, sino ba yung magaling magsalita lang doon? Yung laging nagsasalita, si Pedro lang doon. Diba? Bakit? Kasi ang personalidad niya, siya talaga yung tagahagis eh. Siya talaga yung nangunguna. Yun yung personalidad niya. So pag-aralan nyo, ano ba yung meron ka? Kasi kung ano yung meron ka, yun yung nakita ni Jesus, kaya kanya pinili. Upang sa gayon, yun yung tatayuan mo sa kanyang kingdom. Ibig sabihin, walang pressure, no? Walang pressure. Kasi, di pwede nyo, alam mo na yun na ginagawa mo eh. Diba? Walang pressure. Now, yun yung mga katotohanan nung pagkatawag. Ibig sabihin, wala tayong ipagmamalaki kasi hindi tayo yung naghanap sa Kanya. At alam niya na meron siyang inilagay sa atin, kaya nung tinawag ka niya, gusto niyang buhayin kung anong nilagay niya sa iyo upang sa gayon magamit para sa Kanya. Naintindihan po natin? Okay. So, ano naman yung ibig sabihin ng apprenticeship? Kasi sasabi ko kanina, tinawag tayo para maging apprentice, no? Ang pagiging apprentice it is a shift from information to imitation. Ibig sabihin, kung mapansin nyo si Jesus, hindi lang siya nagbibigay hindi siya nagbibigay ng informasyon. Na ini-inform lang niya, hindi. Si Jesus, wala siyang pulpito nung araw. Hindi siya kung magkaroon man ng gathering, kasi si Jesus nandoon. Kung pupunta man siya sa isang lugar, kung anong meron, doon na siya magpipreach. Halimbawa, nung maraming mga tao ang nandoon, saan siya nagpreach? Sa bangka ni Pedro. Ngayon, nung siya'y kasama na ng mga disipulo, di pa tinawag na sila, nung tinawag na yung mga disipulo, nakita ng mga disipulo na siya'y nagpipray. Nagpipray siya. Nakikita nila na kapag madaling araw, lumalabas siya, lumalayo sa kung saan sila natutulog at doon siya nagpipray mag-isa. At yung mga disipulo din niya, nakita siya na kapag pumupunta sila sa mga lugar at nagpray si Jesus, hindi siya nagpipray ng mahaba. Halimbawa, merong tao na may sakit. Anong ginagawa niya? Pinapagaling niya kaagad. Paano niya pinapagaling? Maraming pamamaraan ang ginagawa niya sa pagpapagaling. At nakita yun
yung mga disipulo. Kaya nung nakita nila, ang sabi nila, Lord, nagpipray ka, nagpipray din kami, pero yung resulta mo, iba sa resulta namin. Pwede mo ba kaming turuan? Kasi sinusubukan nila siyang i-imitate, nananalangin si Jesus, nananalangin din sila, pero yung resulta nila, iba sa resulta ni Jesus. Kaya sabi nila, Lord, pwede mo ba kaming turuan? Bakit? Kasi ang imitation, ini-imitate mo yung lifestyle kung sino yung sinusundan mo. Ini-imitate mo kung paano niya itrato yung mga tao. Ini-imitate mo kung paano siya mag-handle ng circumstance. Halimbawa, anong kapanahunan na wala silang makain. 'Di ba? Meron silang pakakainin na 5,000 tao. Tapos tinanong ni Jesus yung isang disipulo, anong gagawin natin sa mga tao, saan tayo kukuha ng pagkain? Anong sagot nila? Kahit sweldo pang 1 taon, hindi kayang pakainin yan . Ibig sabihin, tinuturuan niya sila practical na sitwasyon. Kaya ginawa niya, pinakita niya na nanalangin lang siya, nagpasalamat siya at nagkaroon ng multiplication. Kaya nakita ng mga disipulo, ganito pala siya mag-handle ng sitwasyon. Nakukuha po natin? Yung pagiging apprentice ni Jesus, yun yung pagiging katulad niya kung paano siya humarap sa mga sitwasyon, kung paano siya humarap sa mga tao, paano siya humarap sa mga pagkakataon, ganon din tayo dapat humaharap. Kasi kapag sinabi mong disipulo ka ni Jesus, at yung pagharap niya sa sitwasyon, hindi ganon ang pagharap mo sa sitwasyon, ibig sabihin nun, malamang, hindi mo natutunan kung paano humarap sa tao kay Jesus. Kung ano yung disiplina ni Jesus, yun din dapat yung disiplina nung disipulo, yung apprentice. Okay po. Next, ang apprentice means a shift from earning to learning. Ano ibig sabihin? Alam nyo yung mga baka? Kapag tuturuan mo yung maliit na baka or yung kalabaw para matuto siyang humila nung plow. Yung mga magsasaka dito, naintindihan nyo siya sabi ko. Yung pagka nag-araro ka, di ba? Pag nag-araro ka, syempre ilalagay mo doon sa kalabaw yung yoke. Pero kapag yung maliit na kalabaw, dinerecho mo, disgrasya ang abot mo nun. Kaya ang ginagawa, yung may malaking kalabaw na marunong na talagang magplow, yung mag-araro, isusunod mo doon yung tinuturuan mo na maliit. Upang sa gayon, matuto yung maliit kung paano lumakad yung malaki. Yung maliit na tinuturuan mo, lalakad din siya, hindi siya magiging wild kasi meron siyang sinusundan na naglalakad. Ganon din, pagka tinuruan mo yung kalabaw or yung baka na humila ng cart, yung kariton, ganon din yung ginagawa. Pinapauna yung malaki para yung malaki yung nauuna at yung maliit sumusunod. Yun ang ibig sabihin na natututo ka kung paano lumakad yung nasa unahan mo upang sa gayon, pag ikaw na ngayon, yung kalabaw na yun, yung merong dala-dala, hindi na siya magiging wild kasi alam na niya na ganun lang pala lumakad. Nakukuha po natin? Ayun. Yun po yung ibig sabihin nung apprenticeship. Paano ba lumakad noon si Jesus? Paano siya nag-manage ng temper niya? Nagalit din si Jesus, tama ba? Paano niya minanage yung galit niya? Nasaktan din si Jesus, tama? Paano siya nag-forgive? Nagkaroon din ba ng failure si Jesus? Paano niya yun minanage? Paano siya lumakad? Paano siya sumagot sa nanay niya?
Lahat yun nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, kung paano siya lumakad, ine-expect niya na ganoon din tayo lumakad. Yun yung apprenticeship. So okay tayo doon, no? Pangatlo. Yung pangatlo, from classroom to workshop, ibig sabihin, hindi ka na yung sa classroom kasi, pabilisan lang na binibigay yung mga information. Ang workshop is ganito. Nung si Jesus, naglalakad sila in John chapter 9 verse 2, nung si Jesus naglalakad sila, yung mga disipulo nakita nila may anak na bulag. At ang tanong nila sa kanila, Lord, sino ba ang may kasalanan? Yun bang, sino may kasalanan ba nung anak na ipanganak siyang bulag? Or bakit? Bakit nila sinabing yon? Doon sa classroom kung saan sila ni Jesus si Jesus tinuturuan niya sila kasi may mga sessions yung naging mga apostol, yung mga disciples noon na sila lang at si Jesus. Tapos naituro sa kanila na may mga pagkakataon na kapag ikaw may kasalanan, merong repercussion. May naituro sa kanila along the way na kaya nangyayari itong ganito kasi may ganitong pangyayari. Dahil ganito yung nangyari, naging ganito yung epekto. So naintindihan ngayon ng mga disipulo. Tapos, kaya pag lumalakad yung mga disipulo, alam nila na bago sila mag-pray, tinitignan muna nila anong kaso ito, anong nangyari dito, para pag nag-pray sila, alam nila paano sila mag-pray. Pero nakakita sila ng bata na bulag, bata yon, kaya tinanong nila, Lord, anong kaso to? Anong klase? Ayon sa aming mga napag-aralan, asan dito napapapilang ito? Tapos ang sagot ni Jesus sa kanila, hindi niya kasalanan at hindi rin kasalanan ng magulang niya. Ibig sabihin, eto panibagong kaso na natutunan nila habang sila'y lumalakad at habang sila'y nasa field. It's a workshop. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, hindi ito kasalanan ng sino man. Ang tinuro niya ganito, si Jesus, alam niya that within the space of time, alam natin na ang Diyos, wala siyang oras. Ibig sabihin, ang Diyos hindi siya saklaw ng oras. Hindi siya napapabilang sa panahon. Hindi siya napapabilang sa season. Ibig sabihin, in the eternal past and the eternal future, kaya natin may sinasabing eternal past, eternal future kasi meron tayong reference na time. Pero ang Diyos walang oras. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, in the studio of life, nung ginagawa ko ito, alam ko na si Pastor Arnel darating sa ganitong panahon. Ayon doon sa pagsisimula ng panahon. Eto kumpleto to, eto kumpleto. Pero itong taong to, nung ginagawa ko siya, sinadya kong walang mata kasi lalabas siya sa panahon nandun ako. Kaya, naituro sa kanila na ganon. Ibig sabihin, kapag ka merong sirkumstansya na nakita kayo sa iyong harapan, alam na yun ng Diyos, nung siya'y nag-design, lalabas yun na ikaw na tinuruan niya, lalabas ka din sa panahon na yon. Kaya makikita mo, may ganitong pagkakataon. Pagkakataon mo yon upang sa gayon, magamit mo yung itinuro ni Jesus upang sa Kanya mapunta yung papuri at pasasalamat. Nakuha po natin yon? Yung nakita mo sa panahon na yon, kung saan ka lumabas, ibig sabihin nun, na italaga na yon upang sa gayon, makita kung talagang yung pagiging apprentice mo kay Jesus, magagamit mo ng tama. Pero kapag hindi mo yun nagamit ng tama, ibig sabihin nun, hindi ka natuto kay Jesus. Naintindihan na po natin? Okay. Pang-apat, it is a shift
from learner to trainer. Ibig sabihin, hindi ka magiging apprentice habang buhay. Ikaw din magiging tagaturo ka sa susunod na apprentice. Kaya ganito yung ginawa ng Diyos kung makikita nyo siya. Bakit siya nagtalaga ng mag-asawa, isang lalaki at isang babae? Bakit? Kasi sa pananalangin, para magkaroon ng quorum, ibig sabihin, di ba sabi ni Jesus, kung may isa o dalawang magkatipon sa aking pangalan, di ba? Isa o dalawa. Bakit dalawa? Kasi yung mag-asawa, pag sila'y nanalangin, that is considered quorum. At dahil sa mag-asawang yun, yung discipleship or yung apprenticeship na ginawa ng Diyos, ike-carry nila. Kaya dapat, bawat anak na lalabas sa mag-asawa, yung mag-asawang yun na na-train din na sumunod kay Jesus, yung mga anak din nila, matuturuan din nila paano lumakad at paano gampanan yung pagiging disciple ni Jesus. Nagets po natin? Kaya hindi tayo taga-upo, kundi tayo'y taga-turo. Hindi ka man yung tumatayo sa harapan para magturo. May responsibilidad ka kung ikaw'y may anak. May responsibilidad ka na ikaw lumakad upang yung anak mo makita niya kung paano ka lumakad, paglaki niya, lalakad din siya katulad mo. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag yung tatay naninigarilyo, yun yung paglakad na nakita nung anak niya. Kaya pagdating nung ganung edad, makikita mo yung anak kahit hindi tinuruan ng tatay manigarilyo, maninigarilyo siya. Kasi yun yung apprenticeship nung tatay niya. Kapag yung nanay naman palasagot sa asawa or tagamando sa asawang lalaki, yung anak niyang babae, pag nag-asawa, tagamando din sa asawa niyang lalaki. Bakit? Yun yung pagiging apprentice sa loob ng bahay. Okay pa ba tayo? Okay pa tayo ha? Hindi pa kayo galit sa akin. Okay, so naintindihan natin yung pagiging apprentice, no? Ibig sabihin, ang pagiging apprentice, kung paano gumalaw si Jesus or ano si Jesus, magiging ganun ka. Yun yung expectation niya. Next po. Ang kasunod niyang sinabi, I will make you. Nung sinabi niyang, I will make you, di ba ang una niyang sinabi, follow me. Ibig sabihin, hindi kanya mabubuo kung hindi ka sasagot or susunod. Ibig sabihin, kung ano, halimbawa, yung balikan ko yung story ko kanina na yung mag-araro, no? Kapag yung kalabaw, tinuturuan mong mag-araro, kapag ka laging wala, ibig sabihin, laging hindi mo maisusunod yon. Halimbawa, meron kang 4 na kalabaw na tinuturuan, tapos yung isa doon, laging hindi mo mahagila pagka magdadala ka sa bukid para turuan, yung isang yon, hindi siya magiging marunong mag-araro. Maalala ko nung bata kami, ito ikwento ko lang saglit. Meron kaming mga kalabaw na isa doon, paborito kong kuhanin kasi kapag kamanghuli kami, ibato mo yung tali, kapag dumampi na yung tali sa katawan niya, titigil na yon. Yung ibang kalabaw,
pag nakita yung tali, hindi mo na pa maituro kung saan sila nagtakbo. Pero yun, pagka ginanon mo na yung tali, halimbawa, syempre maliit ako noon, magtago muna ako tapos ihahagis ko yung tali. Pag dumampi na yung tali sa kanya, titigil na yon. So pwede mo nang hawakan, ilagay yung tali. Pero yung kasama niyang mga kalabaw, wala na yon, hindi mo na yung mahagilap. So, pwedeng ganun kasi tayo, no? Yung pwedeng sumunod tayo minsan, pero most of the time hindi. Kapag ka ganun ang nangyari, yung trabaho niya sa atin, hindi niya mabubuo. Ibig sabihin nun, sa eskwelahan ni Jesus, pala-absent ka. Parang ganon. Parang estudyante lang na pag magtrabaho ka, ay paano na to ginawa? Hindi mo alam kasi absent ka nun. Halimbawa, sa mga inhinyero natin sa Pilipinas, napansin nyo ba yon? Na kapag pumunta ka sa mga probinsya, tapos ginagawa yung kalsada, traffic. Di ba? Pero nung araw, nung ginagawa yung kalsada, hindi naman traffic, continuous naman yung flow. Ibig sabihin, along the line, may absent na engineer na hindi niya alam na nung dati pala, ginagawa free flow yung traffic. Kaya dahil hindi niya alam, kasi absent siya noon, trinapik niya. At yung mga sumunod sa kanya na inhinyero, ay ganun pala gawin, i-traffic pala. Kaya pagka pumunta kayo ngayon sa probinsya, panay traffic na. Bakit? Hindi sila naging maingat na apprentice. So tayo naman, yung work ni Jesus, it is a guarantee. Kapag kasinimulan kanyang ayusin, hindi mo yun responsibilidad. Ang responsibilidad mo lang ay sumunod. Ibig sabihin, maging available at willing. So kung available ka at willing, ang guarantee niya, gagawin ka niya. So klaro? So, ang ibig sabihin niyan, next slide po. Your transformation depends not on your ability, depends on His ability, not yours. Ibig sabihin, yung pagiging mature mo, yung pagiging matibay mo, yung pagiging kapaki-pakinabang ka sa paningin ng Diyos, magiging praise ka sa Diyos, ay ayon sa abilidad ng tumawag sa'yo. Naintindihan po natin? Ibig sabihin, no pressure. Hindi mo pupersahin yung sarili mo para mabago. Magtataka ka na lang, oo nga no, dati konting kibot lang parang sasabog na yung bulkan. No? Pero dumating ka na sa punto na kahit sumasabog na yung bulkan, chill ka lang. Kasi, hindi ayon sa iyong kakayanan, kundi ayon sa gumagawa sa iyo. Klaro? Next. Yung transformation mo, hindi instant. Huwag mong isipin na nag-attend ka ngayong linggo, kinabukasan, kaya pagka sinasabi sa'yo, parang di ko pa naman nakikitang nagbago yun. Sabihin mo sa kanila, malapit na. Parating na ako doon. Kasi hindi ayon sa iyong timeline. Ayon sa timeline ng gumagawa. Halimbawa, nakakita na ba kayo nung gumagawa nung pangalan nito? Yung mga palayok? Ano ba yung unang ginagawa doon sa palayok? Ginagawa bang palayok kaagad?
Hindi hinuhulma. Pinapalo yun ng pinapalo. Hanggang maging malleable. Actually, yun yung pangatlo. Tingnan natin yung pangatlo. Yun na ba yun? There is a friction. Ibig sabihin, kapag ka nanguha yung gumagawa ng palayok ng putik, ang una niyang gagawin doon, ilalagay ka niya sa isang lagayan upang paluin ng paluin hanggang maging handa na pormahin. Kaya tayo naman, kapag ka meron ng pagpapalo, ang unang ginagawa, natakbo. Kapag ka may konting naramdaman na, ay bakit parang hindi nakulap ng Lord makahanap nga ng ibang church. Ibig sabihin nun, kailangan kasi yung mga friction na yun upang sa gayon, mabuo ka. Tapos, hindi lang yun. Kapag ka pinoporma ka na niya, naporma na yung palayok, anong ginagawa? Inilalagay sa apoy. Ibig sabihin, hindi madali na, ibig sabihin, kung yung dati, medyo mataas yung pagiging fried chicken, no? Yung kapag halimbawa doon ka sa sasakyan, tapos nakaupo ka na, gusto mo ikaw na lang talaga uupo doon sa dalawang upuan ng sasakyan. Public transport yun. Kaya ginagawa, binabayaran yung dalawang upuan. Bakit? Ayaw niyang may katabi. Ibig sabihin nun, kapag ka binuo ka ng Lord, may masakit na matatanggal. Mapupunta ka sa mga public transport na pagka sumakay ka ganyan. Hanggang magsasabi ka, bakit lagi na lang ganito? Reklamo na yung kasunod nun. Tama? Pero, lahat ng yon ginagawa niya para matuto ka na magpakumbaba. Kasi anong chinichip niya yon? Pride. Halimbawa, gusto mo ding yumaman. Kaya lahat ng kinikita mo, walang pwedeng lumabas. Kailangan lahat ito nakatago. Walang pwedeng mabigyan ng, hayaan mo yung church, makakasurvive yan. Anong tinatanggal nun? Greed and selfishness. Kaya, anong mangyayari sa'yo? Pagka may nag-preach sa harapan siya, sabi niya, give your tithes. Kaya sasabihin niya, ay wala na yung tithes, hindi na ako mag-attend dyan. Panay tithes ang sinasabi. Giving ng giving. Paano yung pagod ko? Ibig sabihin nun, nirarab ka lang. Yung inaayos ka ba? Kaya kailangan yung willingness at yung submission. Para kapag ka nakita mo, kaya pala. Kasi pag hindi pa kayo nag-tithes sa loob ng 10 taon, hindi nyo pa napatunayan na ang Diyos ay faithful. At kapag hindi pa kayo nagbibigay na masakit sa inyo, ibig sabihin yun, hindi pa kayo handa na tumanggap ng pagpapala. Ibig sabihin nun, yung proseso ng transformation hindi pa tapos. Ibig sabihin, marami pang tatapyasin at marami pang sakit na mararamdaman, pero yield mo lang. Okay pa tayo? Saglit na lang po, saglit na lang. Next po. Yung pangatlo na sinabi niya, gagawin ko kayong fishers of man. Ito yung expectation. Anong ginawa niya? Tinawag ka niya para sumunod ka. Pag sumunod ka, meron siyang gagawin para sa'yo. Ibig sabihin,
Ang una lang na kailangan mo ay sumunod. Maging available at maging willing upang sa gayon, yung guarantee niya na gagawin ka niya, bubuuin ka niya, mangyayari. At kapag nakita niya na buo ka na, pupwede ka ng halimbawa, palayok, pwede nang paglutuan yung palayok. Kasi pag yung palayok, kakabuo pa lang, hindi pa siya pwedeng lagyan. Kahit buo na siya, pag nakita nyo yung palayok na buo na, subukan nyo dun magluto. Lalabas ang tubig dun. Kapag kayong palayok, hindi pa siya talaga naging matigas, pag nagluto ka doon, pwede yun sumabog. Kaya pag hindi pa tapos yung panahon niya na baguhin ka, maging ready ka na para maging parte ng legacy niya. Ibig sabihin, hindi mo yun legacy niya. Hindi mo yun praise niya yun. Hindi mo yun honor niya yun. Next po. Kaya ang tawag doon, kaya kanya pinasunod upang yung identity niya shared kayo. Pag tinawag siyang Kristo, kasama ka. Kaya ang tawag sa atin, Christian, maliliit na Kristo. Ibig sabihin, meron ng imahe si Kristo sa atin. Nakukuha natin? Hindi mo yun identity. Identity yun ng kataas-taasang Panginoon. Na pag nakita ka ng creation, halimbawa, pumunta ka sa office nyo, may kaguluhan doon sa office nyo, pero pagdating mo doon sa office, biglang umaayos yung environment. Bakit? Christ stepped into that place. Bakit? You are shared kayo nung identity. Parang si Kristo nung sinabi niya di ba may bagyo, tapos sabi niya, peace, be still. Tapos tumigil yung bagyo. Ano? Ibig sabihin nun, yung identity niya na yon, identity mo din yun. Ano pa yung kilala mo na identity ni Kristo? Yung identity na yun, identity mo din yun. Pangalawa, kung ano ang sinimulan niya, nung tinanggal siya dito sa lupa, ang expectation sa'yo, kaya ka naging apprentice. Kasi ipagpapatuloy mo yung nasimulan niya. Hindi yung gagawa ka ng panibago, hindi. Ipagpapatuloy kung ano yung nasimulan niya. Kaya hindi mo yan ministry. Ministry yan ni Jesus. Kung sinabi mong, meron akong pag-aari, hindi mo yan pag-aari. Pag-aari yan ni Jesus. Kapag sinabi mo, paano yung sakit ko? Kapag inari mo yung sakit, ikaw magbabayad nun. Nakuha natin? Yung sakit na yun, bayad na yun eh. Pero kung sinabi mo, hindi kailangan kong magpa-check up kasi, ibig sabihin nun, inaari mo yun. Hindi mo gustong i-share yung identity niya at hindi mo gustong kuhanin yung nasimulan niya, kundi gusto mong magsimula ng panibagong iyo. Yun yung sinasabi niya, you are a fishers of man. Hindi yung sinasabing, hindi kailangan mong pumunta para, hindi. Ang shared responsibility natin, yung responsibility ni Jesus. Kaya, dahil shared identity tayo, ipinagpapatuloy natin yung sinimulan niya. Anong ginawa niya sa atin? We belong to Him and He belong to us. Kaya ginawa niya
na kapag ka may gagawin tayo, we do it in His name. Ano ibig sabihin nun? Ganito naman siya kasimple. Kapag ka binigyan ka ng letter ng presidente at sinabi niya sa'yo, punta ka sa opisinang ganito. Hawak-hawak mo yung letter. Anong tawag doon? Pupunta ka sa opisinang yun, hindi in your name, but in the name who sent you. Ibig sabihin, ang dala-dala mo nung pumunta ka sa opisinang yun ay pangalan ng presidente. Nakuha natin? Kaya pag sinasabi natin, I'm stepping here, you are stepping here, not by your name, but by the name of the highest name in heaven, in earth, and beneath the earth. Kaya ba nating tanggapin yon? Or ayaw nating tanggapin kasi meron pa tayong agenda? Di ba? Napakasimple pero eto yung katotohanan natin. Hindi natin gagawin yung mga bagay-bagay na ginagawa natin by our authority. No, by His authority. Kaya pagka pinag-pray natin, halimbawa mayroon kang ipag-pray na may sakit, hindi mo yun ipag-pray by your authority. Use the authority of the one who sent you. Kasi legacy niya yun, hindi mo yun legacy. Nakuha natin? And yung method niya, ang gagamitin natin, hindi natin method. Kung hindi natin nakuha yun, ibig sabihin, hindi tayo naging consistent na apprentice ni Jesus. Okay pa kayo? Ayun. Dito nagwawakas yung simpleng tinuturo ko sa inyo. Hopefully, meron kayong nakuha. Gusto ko lang i-reiterate, no? Your identity is shared identity. Ibig sabihin, nasaan ka man, anuman yung kinakatayuan mo ng buhay, yung identity ni Kristo, identity mo din. Yung identity mo, identity din ni Kristo. Because you shared with His identity and He shared our humanity.